Kilat News Updates. Ako po si Cesar Soriano para ihatid ang nangungunang mga balita sa buong kapuluan ngayon. Uusad na sa paglilitis ang kaso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court o ICC matapos kumpirmahin ang mga kasong isinampa laban sa kanya. Sa isang 50 pahinang desisyon, iniutos ng Pre-Trial Chamber 1 na ituloy ang paglilitis kay Duterte sa 3 bilang ng murder bilang crimes against humanity. Kabilang dito ang pagpatay sa hindi bababa sa 19 na katao sa Davao City mula 2013 hanggang Hunyo 2016. Pagpatay sa hindi bababa sa 14 na high-value targets sa iba't ibang bahagi ng bansa mula Hulyo 2016 hanggang Hulyo 2017. At pagpatay at tangkang pagpatay sa hindi bababa sa 45 katao sa operasyon ng mga barangay mula Hulyo 2016 hanggang Setyembre 2018. Ayon sa korte, may sapat na batayan upang paniwalaang may criminal liability si Duterte bilang indirect co-perpetrator at sa pamamagitan ng pag-uutos, pag-udyok o pagtulong sa mga krimen. Ipinunto rin na may umiiral umanong common plan upang patayin ang mga pinaghihinalaang sangkot sa iligal na droga. Nauna nang ibinasura ng Appeals Chamber ang apela ni Duterte na kumukwestiyon sa jurisdiksyon ng ICC, gayon din ang kanyang kahilingan na makalaya. Nakatakda namang magsumite ng leave to appeal ang defense team ni Duterte sa naturang desisyon. 2 lalaki ang arestado habang 6.62 million pesos na halaga ng petroleum products at isang trailer tanker ang nasamsam sa operasyon laban sa iligal na paihi scheme sa Tubay, Agusan del Norte noong April 17. Ayon sa Criminal Investigation and Detection Group o CIDG, nahuli ang mga suspect habang umano'y sangkot sa pilferage o iligal na pagkuha at pagbebenta ng fuel mula sa tanker ng walang kaukulang permit. Nasamsam sa operasyon ng tanker na may kargang 180 liters ng fuel na may tinatayang halagang 6.62 million pesos. Ayon sa CIDG, ang illegal na fuel trading ay paglabag sa Batas Pambansa bilang 33 at Presidential Decree No. 1865. Patuloy ang investigasyon sa pinagmulan ng fuel at posibleng mas malawak na illegal petroleum trading network. Tuluyan ng tinuldukan ang halos 5 dekadang alitan ng 2 pamilya sa Barangay Pasil, Indanan, Sulu matapos lumagda sa kasunduang pangkapayapaan noong April 21. Pinangunahan ng mediation ng tumikang Sama-Sama Inc., Ministry of Public Order and Safety at LGU sa pamumuno ni Mayor Albakil Jikiri. Nagyakapan ang magkabilang panig bilang simbolo ng pagtatapos ng rido at pagsisimula ng pagkakasundo. Itinuturing na mahalagang milestone ang pagdalo ni Norwegian Ambassador to the Philippines, His Excellency Christian Halas Lister, patunay ng international na suporta sa peace building sa Mindanao. Dumalo rin ang mga kinatawan ng militar, pulisya at religious leaders. Ayon sa mga opisyal, mahalagang hakbang ito sa tuluyang pagwawakas ng rido at pagpapatibay ng pangmatagalang kapayapaan. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.